yan. Bawat isa ay may pagmamalaki. At hindi pa huli ang bahay ng Cavite. Kung sa makaisa-isayang lugar lang naman, marami tayo niyan. At yung summer getaway ang pag-uusapan, dito rin ang punta sa Cavite. At meron isang produkto talaga naman naging tanyag ang Cavite. Noong 1960s, nagsimula ang pagtatahong at nang malaon, naging pangunahing hanap buhay na ito ng mga Caviteño. Tinaguri ang isa sa tahong kapital ang Cavite dito sa ating bansa. Napaligiran dalawang bay ang Cavite, ang Bacoor Bay at Canyacao Bay. Tinatayang 10,000 Caviteño ang umaasa sa pagtatahong. Tahong mo, tahong! Isa dito si Mang Intoy. Katulad ng estado ng ibang magtatahong, hirap si Mang Intoy. Sinisimulan niya ang kanyang pagtitinda ng alas 6 ng umaga. Matigas siyang nagtitinda sa 3 barangay para maubos ang kanyang tinda. Sa maliit na rupok na tulay na ito, ang daan papunta sa tahanan ni Mang Intoy. Dito sa maliit na bahay na ito, nagsisiksikan ang mag-anak ni Mang Intoy. Buntis ang misis ni Mang Intoy, kaya maglilima na ang kanyang anak. Bali, 12 years na. Mula nung binata pa kami na dito na kami nakatira eh. Mula doon pa kami sa bali dito na ako lumaki sa Cavite. Sa Cavite. Bali, yung nalalaman ko paghahamon ng tahong, sa magulang ko rin. Kasi yun na yung nila eh, ang hanap buhay nila. Pagtatahong tapos pagtatalaba. Hindi, bali, na kami sa tahong ko, natakal na kami. Bali, nagtitinda na lang ako ng halanap ako. Kasi, wala eh, mayroong problema kasi nakaraan. Kumukuha siya ng kanyang paninda sa may Coastal Bay o minsan sa mga bangkang dumadaan malapit sa kanilang tahanan. Bali, namumuhunan ako ng 400. Kada araw? Oo, kada araw. Bali, ang gagawin muna ng mga nagpapabiyayan, bibili muna ng kawayan. Pagkatapos noon, isasakot sa laot. After 3 months, magkakaroon ng kapit. After 3 months ulit, malalaki na. Bali 6 months bago lumaki. Bali, pagkasama ko, misis ko, 3 timba ang dala namin. 2 sa akin, isa sa misis ko. Magkano kada timba? Ang isang timba kasi 200 eh. Bali, ang isang timba 5 ng 5. Ang 10 galon, bali 400. Bali, pumapatak din na ng 600 lahat. 600 lahat? Ang puhunan. May tubo? Oh, may tubo. Nakita rin ako ng, kunyari, 10 galon, tumutubo ko ng 300, minsan 350, hanggang 400. Pag maganda ho yung takal ko. Minsan rin eh, isa pa, minsan kulang. Hindi natin maano kasi paiba-iba kasi ng bali minsan 3 oras, minsan 2 oras lang. Minsan 1 oras at kalahati. Kasi minsan ang pagdating ko roon, minsan papakyawin nila. Kunyari may birthday, hindi ko akala may birthday, pinapakyaw agad nila. Si Mang Intoy ay hindi naaawa sa kanyang kalagayan. Proud ko ako. Kasi ang proud ko, hindi ako nanghihingi ng pangkain namin. At least pinagpapaguran ko sa pawis ko. Binubuhay niya ang kanyang pamilya sa marangal na trabaho, sa sarili niyang pagod at sariling sikap. Sana ang mga katulad ni Mang Intoy ay lalo pang pagpalain. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Karamihan sa atin, pinasubuhan o steam ang alam na lutuin sa tahong. Alam ba ninyong maraming pwedeng lutuin gawin sa tahong? Na talaga namang espesyal at katakam-takam. Sinimulan noong 1966 ni Alfonso Saraiva na pinangalan niya sa kanyang asawa. Ang Josephine Restaurant ay kilala sa masasarap na seafood cuisine.
Siyempre, hindi magpapahuli ang ilan sa masasarap nilang tahong recipe. For appetizer, nagawa mula sa tahong, meron silang tahong soup. Ito'y niluto sa ginger broth na may kasamang sayote. Mainam na pampagana. Isa pang kilala sa Josephine Restaurant ay ang baked tahong. Ginisa ito sa mantikilya at bawang pagkatapos nilagyan ng keso sa ibabaw. Talaga namang katakam-takam. At para sa main course, tahong with chili sauce. Kahit medyo manghang dahil sa maraming sili, masarap pa rin. Pawang espesyal at masarap ang mga lutuin ito. Certified na lutong Pinoy. Maraming Caviteño mahilig kumain ng mussel o tahong, kaya malakas ang demand ng tahong dito sa atin. Ano mas mabili ate? Tahong o talaba? Tahong. Tahong. So ngayon po, sa tingin nyo, maubos po yan? Ubus yan. Talaga ho? Marami kayong mga parokyano kung tawagin? Oo. Mga taga saan po ang kumukuha sa inyo? Saan sila nanggagaling? Galing Batangas, galing Tagaytay, galing, yung iba galing pang Maynila. Kasi ang inaano nila na ang tahong bakor talagang maganda. Sa ngayon, hindi lang iniulam ang tahong. Kilala na rin ito bilang isang junk food. Ang tahong chips. Simple lang ang paggawa nito. Ang mga kailangang sangkap, una, tinadtad na tahong, harina, asin, pamintang durog, konting tubig, at baking powder. Madali lang ang proseso nito. Una, pagsamasamahin ang lahat ng sangkap nito. Pagkatapos, inid o imasa ang mga ito. Gamitan ng rolling pin upang numipis. Pagkatapos, kupitin ng maliliit at iprito. At meron na kayong proudly homemade tahong chips na talagang magugustuhan ng lahat. Bukod sa masasarap na lutuin sa tahong, maraming bitamina ang makukuha rito, tulad ng vitamin B2, iron, calcium at iodine. Maigi itong kainin upang makaiwas sa goiter. Tinaguri ang 4 months bayan. Dahil sa maliit na halaga, ay maaari ka na makakain ito. Ngunit sa kabila na masiglang industriya ng tahong, merong malaking banta dito. Naikamatay ito ng ilan at maaaring maraming pambuhay ang mawala. Noong taong 1988, unang naitala ang unang kaso ng red tide dito sa Pilipinas. Ngunit noong taong 2000 lang, nagkaroon ng treatment protocol para sa mga biktima nito. Si Dr. Justado Agaw, isa sa mga doktor sa Contreras Medical Center, nakahawak siya ng kaso ng isang pamilya na biktima ng red tide.
So duty nga ako noon, may dumating na father, ang kwento niya. Fisherman siya. So nakakuha siya ng maraming tahong yung time na yon. Pagdala niya sa bahay, so niluto niya kagad. Pagkain nila, within 30 minutes na kumakain sila, yung anak niya na pinakabunso, nagsimula nang nagsusuka. Tapos siya rin, and actually the rest of the family, 6 ata sila sa family, nakakaramdam na sila ng mga pamamanhid sa katawan. So dinala niya na yung anak niya, tinakbo niya rito. So dito ang nangyari nun, kung wala pa naman kami talagang ideya, yun yung time na bago-bago pa lang yung red tide poisoning. Siyempre, dinextrosan namin. Napansin ko lang sa bata, unti-unti siyang nangihina, bumabagal ang paghinga. Sabi ko, mukhang wala na kaming magagawa dito kasi dextrose lang. Wala pang treatment protocol at that time kung ano talaga. Binigay lang namin yung mga usual na steroid, ganyan, kasi anti-inflammatory. Pero dito mismo, walang 1 hour, namatay yung bata. Ayon na rin sa kwento ni Dr. Agaw, ang ibang miyembro ng pamilya ay nalason, ngunit naagapan ito at dinala ang mga ito sa PGH. Likas sa ating isawsaw ang tahong sa suka. Ngunit pa ng mga eksperto, huwag gumamit ng suka sa mga shellfish na apektado ng red tide dahil lalong tumataas ang laso nito. Tinawag itong paralytic shell poisoning dahil Poisoning, PSP, paralytic shellfish poisoning. By the term itself, paralytic, sabihin, napaparalyze unti-unti yung pasyente. So actually, ang nangyayari dyan, nakakaramdam initially ng numbness o parang namamanhid yung labi. Yun ang most common na symptoms, yun ang una. Tapos maya-maya buong katawan na namamanhid. Later, nakakaramdam sila ng, bukod sa sumusuka rin sila, nakakaramdam na sila ng parang nanghihina. Yung panghihina na yun, minsan naapektuhan na pati yung muscle ng paghinga, kaya tumitigil ang paghinga. So ang first aid, syempre kung nakain nila yun na maaga-aga pa at tumakbo kagad sa ospital, may mga symptoms na ganyan, nagmamanhid. Ang unang ginagawa dyan, ginagawa ng paraan para mailabas yung mga nasa tiyan pa na nakain nilang tahong. So, isa ron yung pagbibigay ng activated charcoal. No? So, lalagyan sila ng tubo sa ilong papuntang tiyan. Yung activated charcoal, parang actually ano lang siya, para siyang uling na dinurog. Ipapasok yun sa tiyan niya kasama yung plain NSS. Ang function nun, para masipsip yung mga lason, yung mga toxins na nandun pa sa tiyan. Ipapasok yun, tapos ilalabas, ilalabas. Curable yan, definitely, kung madadala ka sa hospital early enough. Kasabay ng sunod-sunod na kaso ng red tide dito sa Pilipinas, isang institusyon ang binuo ng gobyerno, ang National Red Tide Task Force. Layunin ng National Red Tide Task Force na magkaroon ng Red Tide Testing Center sa lahat ng coastal municipality dito sa ating bansa upang mabigay impormasyon ang mga mamamayan at maiwasan mga problemang dulot nito. Dito sa Red Tide Testing Center sa Kawit, 2 beses sa isang linggo sila mag-sampling sa laboratoryong ito upang malaman kung kontaminado ng red tide ang tahong. Meron din silang field samplings na ginagawa nila mismo sa farm ng tahong. Si Ms. Irma Garduque, biologist dito sa Red Tide Testing Center. Malalaman natin mula sa kanya kung bakit nagkakaroon ng red tide at ano pa talaga ang red tide. Bakit ito Ang red tide kasi ito yung pamumula o pagkukulay kalawang ng tubig dagat, sanhi ng pagdami ng maliliit na organismo na kung tawagin natin ay dinoflagellates.
Ang red tide ay dulot ng mga pangyayari tulad ng pagkakaroon ng mainit na tubig, yung sinog ng araw, tapos yung sobrang alat ng tubig, sobrang sustansya sa tubig dagat na nagiging dahilan para mag-bloom o dumami yung mga single-celled organism na kung tawagin natin ay dinoflagellates. Kapag ang dinoflagellates ay nag-bloom, sila ay pag dumami ang mga sustansya sa tubig, nagkakaroon ng red tide bloom. Bali, mangyayari lamang ito kapag yung mahabang panahon ng tag-init ay masusundan ng malakas na pag-ulan. Tapos magkakaroon ng ang daloy ng tubig mula sa lupa papunta sa tubig dagat. Hindi lang tahong ang pwedeng kapitan ng red tide. Pwede rin kapitan ang talaba at clam. Bali, meron kaming 2 sampling station. Ito yung 2 sampling station namin, yung Station 1 at saka yung Station 2. Dito sa Station 1, meron kaming mga itunusok na kawayan na doon kumakapit yung mga similya ng tahong at saka ng o kaya pwede rin ng talaba. Ngayon, dito kami kumukuha ng mga meat samples at saka water samples gamit yung mga equipments namin tulad ng yung Bandol water sampler at saka yung plankton net. Ipapakita nila sa atin kung paano ginagawa ang laboratory sampling. Una, kumukolekta muna sila ng 30 to 40 pieces ng meat mussel o kaya oyster. Tinatanggal nila ang laman nito mula sa shell. Pagkatapos, i-extract nila ang mga meat samples ng tahong sa pamamagitan ng pag-osterize dito. Kukuha sila ng 100 grams mula dito at lalagyan ng 4 to 5 HCl at i-check ang pH. Masa-separate yung cell pellet sa supernatant. Yung supernatant, yun yung i-inject mo doon sa daga. Para malaman natin kung may toxin ba o wala. Makalipas ng 5 minuto, buhay pa rin ang daga. Ibig sabihin, walang red tide ang tahong sa Cavite. May mga tao na ikinabang sa bigay ng kalikasan. Gaya ng tahong, nag-aantay ang mga simila nito ng pagkakapitan upang lumaki at makatulong sa mga taong umaasa dito. Ngunit, kaya rin taong may kasalanan sa pagdumi ng dagat dahil sa walang humpay na pagtapon ng basura. Halagang maningil ang kalikasan dahil buhay ang kapalit sa bawat pagkapastangan natin dito. Naway magsilbing aral ito sa atin upang panatilihin ang masiglang industriya ng tahong dito sa Cavite.